So finally again, Please lang, Madam Chair. mabilis lamang po, Mabilis and then lang talaga. kailangan kong balikan na ang DOJ. From 2000, Madam Chair, up to the present, every single year, nakakahuli kayo, nakaka-intercept kayo. Anong ginagawa dito sa mga nahuli nyo? Na-imbestigahan nyo na ba yun para malaman kung sino makasabat nila sa PSA, sa Civil Register's Office, Local Civil Register's Office? Yun po yung ibig sabihin. Commissioner, dahil sinabi na rin naman ni Chair Raffy na ibang paksa ito, please answer briefly and then submit comprehensively in writing para makadako na po tayo sa pagtatanong sa PNP. Kasi every year, di ba, since 2000, every year nakakahuli, nakakaharang immigration. So 24 years na, wala pa rin na nakakasuhan o nakukonvict na taga PSA, taga Local Civil Register na doon nanggagaling yung lahat ng kabalastugan pinag-usapan natin ngayon. Commissioner, please Yes, wrap up your brief answer to this question and submit the comprehensive answer in writing. And then, babalik po kami sa PNP. Pero, you know, Madam Chair, I'm really interested, Madam Chair. Kasi, this is the reason why we're all here. Kasi kung hindi natin pag-usapan talaga ito, every year, or every month, dito ulit tayo, pag-usap ulit natin, may nakalusot na naman ng high-profile personality. Paano yung mga low-profile? Paano yung mga sindikato na sa PSA, na Local Civil Register na tuloy-tuloy pa rin ang pag-produce ng mga birth certificate, Philippine birth certificate? It has to stop. And by that, dapat by now, na pinpoint na natin kung sino makasabat na yon, o yung mga nag-issue, kung saan nakakuha ng Filipino birth certificate ang mga ito, itong mga GOO siblings. Bakit hindi pa natin nakakalawit yun? The Chair shares the concern of Chair Raffy. Gusto ko lang balikan pagkatapos ng mga tanong ng Chair, yung order ng questioning, Sen. Sherwin, Chair Raffy, SP Pro Tem Jinggoy, Sen. Joel, and to focus dun sa paksa natin ng ating pagdinig, which is yung pagtakas ni na Alice Go sa Pilipinas sa kabila ng maraming prosesong sinasagawa ng mga ahensya. So finally again, Please lang, Madam Chair. mabilis lamang po, and Mabilis then lang talaga. kailangan kong balikan na ang DOJ. Yes, Madam Chair. Raffy. Kung naging maagap lang sana ang DOJ sa pagproseso ng kaso against Alice Go at lumabas agad yung warrant of arrest at nakipag-coordinate tayo sa Interpol para malabasan ng red notice, hindi na sana mag-usap dito ngayon. Huli na sana si Alice Go kasi hindi siya makatapak kahit anong airport because all member countries ng Interpol ay naka-red flag na yan at pag dumaan yan, huli agad. Bakit po mabagal yung pag-usap ng kaso ni Alice Go sa DOJ? Yusek T, since ang tanong pala ay para din sa DOJ, pakisagutin yung tanong ni Chair Raffy and then tumbukin na rin yung tanong ng Chair sa bawat ahensya. Sang-ayon ba kayo dun sa mga teoryang sinabi so far ng BI, ng PAO, o kung hindi, anong teorya ng DOJ, paano nakatakas si Alice Go sa Pilipinas? Sige, doon sa teorya muna ng DOJ, Madam Chair, ang teorya namin, yung lumabas na yung balita na nakalabas na ng bansa si Mayor Alice Go, ay dumaan siya sa backdoor. Ang pinag-uusapan lang namin ay kung himpapawid ba or tumawid dagat siya. Mabuti na lang ngayon na nagaling na mismo kay Ms. Sheila Guo na tumawid dagat sila. Base sa impormasyon na nanggaling kay Ms. Sheila Guo, ay mukhang galing sa Luzon. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil din sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking boat, no? Ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Dahil ang mga bangka naman, pwedeng, hindi naman yan tulad ng mga mas malaking boat, no, na kailangan sa mga official port dumaan. Minsan nga, pwede nga sa tabing dagat lang, doon manggaling ang mga bangka. Doon sa tanong ni Senator Villanueva, ang pangkaraniwan na ruta doon sa backdoor ay Zambasulta at Palawan. Yun ang mga ulat sa amin galing sa mga Pilipinong nasasalba natin sa ibang bansa na trafficking victim, at sa mga ulat nila ay kung nag-backdoor man sila, doon sila dumadaan. Pero lumalabas dito na maaari din talagang dumaan sa Luzon, lalo na kung may resources ang taong gustong makalabas.
So hindi lang southern backdoors pinag-uusapan natin. Northern backdoors or front doors din ang posibilidad. And before I continue with Yusek T, dun sa isang binanggit ni Director Casio, matanong ko do sa NBI, may ka-look-alike ba si Alice? Kasi may mga impormasyon din na, at tanong, may doppelganger ba si Alice Go? Madam Director Chair, Santiago. Madam Chair, sorry, hindi pa sinasagot ni Yes, Yusek babalikan po Felix. natin ang DOJ Bakit Chair mabagal Rafi. yung usapan Yes, natin? yes, babalikan po natin yung tanong na yun. But just quickly, Director Santiago, may look-alikes ba si Mayor Alice? Kaya yung nabitin dun sa tanong ni Director Casio na nakita pero mali pala and then may 3 araw na unaccounted for. May doppelganger o look-alikes ba si Mayor Alice Go? Yung sa look-alike, ma'am, hindi imposible. Maaaring may ka-look-alike siya. Alright. Salamat, Director Santiago. Yusek T, yung bahaging ng tanong din galing kay Chair Rafi. Opo, bakit mabagal yung paghilos ng NBI dito? Ng DOJ dito? Salamat, Madam Chair. Salamat, Chair Rafi, sa tanong niyo. Gusto po namin talagang as much as possible mapabilis ang kaso. Kaya lang una-una yung kaso na to, hindi lang naman si Mayor Guo ang respondent dito. Madaming mga respondent dito. At bukod doon, yung mga abogado ni Mayor Guo, madami silang in-employ na dilatory tactics. Tuwing nag-schedule kami ng preliminary investigation, hindi magpapakita, hihingi ng extension. At ang huling ginawa nila, nagsalang sila ng motion to admit kung saan, bago nagsalang ng motion to admit, ay sinabi na ng mga fiscal na namumuna sa prosecution panel na tapos na ang kaso, submitted for resolution na. Pero ang nangyari doon sa pinakahuling hearing, dumating ang mga abogado ni Mayor Guo at nagsalang ng motion to admit with counter affidavit. At ito na yung alam nating counter affidavit na mukhang peke, mukhang may problema doon sa counter affidavit na yun. So lumalabas, Your Honor, hindi natin matatanggi. May dilatory tactics talaga na ginamit ang mga abogado ni Mayor Guo upang mapatagal ang kaso sa amin. At kami naman, kailangan kami balanse, kailangan galangin din namin ang mga karapatan ng mga tao na dumadaan sa preliminary investigation sa amin. Hindi namin basta-basta pwedeng ibraso ang kaso na to. Pero alam po namin na kung kakayanin, sana mas mabilis at nakausap din naman namin yung mga prosecution panel na sana kung kakayanin nila as long as pasok sa procedures natin, ay sana mapabilis nila ang pagdesisyon ng kaso. And so Yusek T, so ano na yung mas firm na teorya nyo sa paano nakatakas sa Pilipinas sina Alice Guo? So, nabinig naman natin kay Miss Sheila Guo na mukhang nagbiyahe sila palabas ng Pilipinas na tawid-tawid dagat at dumaan sila at mula sa isang punta sa Luzon. At sang-ayon naman to sa mga iba-ibang tsorya dito, galing kay Director Casio, sabi niya sa Zambales, sabi ni Senator Jinggoy, maaaring galing sa Pangasinan. So maaaring galing sa Luzon ang paglabas ni Mayor Guo, lumipat sa mas malaking boat at mula noon pumunta na sa Malaysia. Matanong ang Coast Guard, since lumalabas yung iba't ibang teorya ng mga ahensya, mas marami ay nag-aakala na tumakas sina Alice Guo by boat. Ganon din po ba yung nabubuo ninyong teorya sa ngayon? And if so, meron na po ba kayong nakukuhang manifest nung vessel na sinakyan nila para makatakas sa Pilipinas? Ang information po na alam po namin, Madam Chair, Your Honors, ay what we have just been hearing, particularly by air. Pero apparently, with the new manifestation, it may not be so anymore. So, instructions have just been given now to our units to dig deeper into this and for us to be able to determine veracity and to be able to determine what the gaps were vis-a-vis the capabilities that our units have. Mas specific po ba yung instructions ninyo sa mga units nyo? Halimbawa, may priority sa Sambales, may priority sa Pangasinan, at yung ilan pang mga lugar na binanggit ng iba't ibang ahensya na maaring dun siya nag-jump off palabas? Opo, ma'am. In fact, particularly the district commander sa Coast Guard District Northwestern Luzon in La Union, which covers the northern area,
and the Coast Guard District Southwestern Mindanao, which covers the Mindanao area. Yan po yung mga whom we advised just now as the discussions went on, ma'am. Madam Chair. Salamat sa pagsubaybay, Vice Admiral Just a Gonzalo. short Yes, manifestation to briefly, the Sen. chairman. Doroy, bago tayo dumako sa Yes, PNP. Before I leave, Madam Chair, I may request the chairman at chairwoman of this committee, Madam Chair, na next hearing, can we invite the Philippine Navy, invite them also, the team of the Philippine Navy that comprise the Joint Border Control ng Pilipinas at Malaysia. Kasi sila, yung mga tao na yan, very familiar sila sa lahat na nagkukross sa borderline natin ng Pilipinas at Malaysia dahil sila nagsisisita doon. Chine-check nila yan. So baka pwede yung border control team leader mismo ng Navy at saka yung ating immigration, di ba may tao kayo doon na sa border control ng South? Yes, Your Honor. We have an office in Bungao, Tawi-Tawi, Sama natin, Madam Chair. and Balabac in Palawan. Thank you, Madam Chair. Yun Madam lang, Chair. Madam Chair. Thank you. Salamat kaayo, Madam Chair, Sen. pwedeng- Doroy. So we will invite the Philippine Navy Joint Border Control at yung BI sa Bongao at saka Balabac. Yes, Madam Chair. briefly, Sen. Joel, Pwede pong, before we hindi, go back hingi to lang din po ako PNP. gaya nung binanggit ni Sen Bato ng kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung theories, Madam Chair. And I appreciate the questions raised by our colleagues because we wanted to make sure that our system works. We wanted to make sure that there are the mechanisms are in place. And so when you ask questions, for example, when you ask questions sa DOJ, ano yung theory nyo? Ang nakuha nating sagot ay kung ano yung binanggit kanina ni Sheila. Pagka tinanong po natin yung mga ehensya kung ano yung theory nila sa nangyari, we wanted to find out how they process information. Mula po dun sa gathering of information, how do they develop their theories, etc. Paano natin mai-improve? Para sa susunod, hindi na mangyari to. So, baka po pwede, Madam Chair, we can ask these agencies, ano ba yung process nila? And if there's anything we can improve, what are the loopholes that we are looking at na po pwede nating pagtuunan ng pansin sa budget deliberation. Papakita na naman natin itong mga saksakan ng daming intelligence funds, itong border control management funds, etc. We wanted to make sure that these are being used properly. So I hope we can ask the departments, agencies, how they develop this, ano yung mga loopholes, ano yung mga pwede natin gawin, may kulang ba, dun sa binabanggit kanina na porous ang lugar natin eh. So na-identify natin yung mga mabibigat at talagang notorious areas in the country, then we'll be able to improve our services, will be more efficient. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, pwede mo Thank kasi. you, Sen. Joel. So, dun sa isa-submit na report ng bawat ahensya, pakisama na yung sinasabi ni Sen. Joel. Ano yung dinadaanan yung work process para mabuo yung ganyang mga teorya or paliwanag sa kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Madam So, Chair. before I go to the PNP, Sen. Rafi, Chair Okay. Rafi. Gusto ko lang follow up dun sa sinabi ni Senator Villanueva, may loophole sa ating mga sistema sa gobyerno kaya nakalusot at nagkakaroon tayo ganito klase problema. Medyo lista ko ng konti. One of the reasons why we're here really is to find out bakit maraming mga Chinese nationals agad-agad naging Filipino citizen at siyempre na-establish natin yan. Ang tanong ko ngayon, every single year, sorry Madam Chair, medyo lista ko konti, nakakahuli ang immigration na mga Chinese national gumagamit ng passport na obtained fraudulently. Anong ginagawa nyo doon? At bakit wala pa rin nakukulong ng mga taga-PSA, ng mga taga-local civil register na kung saan doon nagkumpisa lahat? Bakit? Kasi kung hindi, kahit mag-hearing tayo ng ganito every week or every month, tuloy-tuloy pa rin yung operation ng mga sindikato. We have to put a stop right here, right now. Why? What happened to those Chinese nationals na nahuli? Paano yung prinosis yun? Bakit hindi pinasa sa NBI? Para yung NBI imbestigahan at kalawitin yung mga taga-PSA na yan at mga taga-local civil register na yan na sangkot sa sindikato. Commissioner Tansinko, briefly please. Thank you, Your Honor. The individuals, the foreign nationals who are using fraudulently acquired Philippine passports,
And on March 6, 2024, we have submitted the lists and the background of these cases to the Blue Ribbon Committee. And we likewise submitted this as early as November 28, 2023, as well as to the National Bureau of Investigation on November 21, 2023. I'm sorry, sir. Let me interrupt. Hindi mo ata naintindihan yung tanong ko. Pero I'm giving credit to the immigration at palagi kayo nakaka-intercept ng mga Chinese nationals gumagamit ng fraudulently obtained Philippine passport. Ang tanong ko, ano nangyari po sa mga kasong iyon? O alam ko po na kapag submit kayo sa Senate, sa Blue Ribbon, sa NBI, ano nangyari sa mga Chinese nationals na yon? At yung po ba ay na-process sila at na-imbestigahan kung bakit sila nakakaroon ng passport at sino yung mga in cahoots with them, those kind of things. As far as Kasi sir, as far as 2000, year 2000, nakakahuli na kayo in fairness to your credit sa immigration. From 2000, Madam Chair, up to the present, every single year, nakakahuli kayo, nakaka-intercept kayo. Anong ginagawa dito sa mga nahuli nyo? Na imbestigahan nyo na ba yun para malaman kung sino makasabat nila sa PSA, sa Civil Register's Office, Local Civil Register's Office? Yun po yung ibig sabihin. Commissioner, dahil sinabi na rin naman ni Chair Raffy na ibang paksa ito, please answer briefly and then submit comprehensively in writing para makadako na po tayo sa pagtatanong sa PNP. Yes, Your Honor. Itong mga tao na ito ngayon ay nasa Bikutan, sa holding area natin. We have already issued the deportation orders against them. But we defer the deportation pending the result of the investigations by the NBI, the Senate, and the Department of Foreign Pero Affairs. sir, wala ho ba kayo na-identify man lang nakasabat nila sa PSA or sa Local Civil Register kung saan nanggaling yung pag-issue ng Philippine birth certificate nila? Kasi every year, di ba, since 2000, every year nakakahuli, nakakaharang immigration. So 24 years na. Wala pa rin na nakakasuhan o nakukonvict na taga-PSA, taga-Local Civil Register na doon nanggagaling yung lahat ng kabalastugan pinag-usapan natin ngayon. Commissioner, please Yes, ma'am. wrap up your brief answer to this question and submit the comprehensive answer in writing. And then, babalik po kami sa PNP. Pero, Madam Chair, I'm really interested, Madam Chair, kasi this is the reason why we're all here. Kasi kung hindi natin pag-usapan talaga ito, every year or every month, dito ulit tayo, pag-usap ulit natin, may nakalusot na naman ng high-profile personality. Paano yung mga low-profile? Paano yung mga sindikato na sa PSA, na Local Civil Register na tuloy-tuloy pa rin ang pag-produce ng mga birth certificate, Philippine birth certificate? It has to stop. And by that, dapat by now, na pinpoint na natin kung sino makasabat na yon o yung mga nag-issue, kung saan nakakuha ng Filipino birth certificate ang mga ito, itong mga Go-O siblings. Bakit hindi pa natin nakakalawit yun? The Chair shares the concern of Chair Raffy. Gusto ko lang balikan pagkatapos ng mga tanong ng Chair, yung order ng questioning, Sen. Sherwin, Chair Raffy, SB Pro Tem Jinggoy, Sen. Joel, and to focus dun sa paksa natin ng ating pagdinig, which is yung pagtakas ni na Alice Go sa Pilipinas sa kabila ng maraming prosesong sinasagawa ng mga ahensya. So please, Commissioner, one last brief answer to this question, and you are requested to submit in writing the comprehensive answers to this question, and then babalikan na po natin ang PNP. Thank you, Your Honor. We will submit the comprehensive report. As a short answer, Your Honor, these foreign nationals, wala po silang alam kung sino nagproseso ng papel nila. So, in effect, may nagpro-process na sindikato for them. Salamat, Commissioner. So, yung sindikato, malamang may posibleng at dapat itanong kung may presensya din sa loob mismo ng bureau ninyo, bukod sa Local Civil Register. So, the committee will await for Chair Raffy and all the members yung comprehensive answer ninyo. And in any case, the Committee on Women, hindi po itong Subcommittee on Justice and Human Rights, the Committee on Women will continue its hearings, which may be a better venue para mapatuloy namin itanong itong mga tanong tungkol dito sa PSA
at saka LCRs. So, madako naman kay Police Brigadier General Salvador. Sir, ano po yung teorya, yung nabuong kwento na ng PNP kung paano nakatakas sina Alice Guo sa Pilipinas? And you might also want to address a disturbing point mentioned by, I believe it was PAOK, na may 4 na PNP na nagbabantay dun sa Eman Pulo resort doon po sa Kabangan. But your theory first, General. Madam Chair, I stand corrected. SP Eman Pulo is for them. not in Kabangan, it's in San Antonio, Zambales. All right, so we correct the record. San Antonio ang location ng Eman Pulo. General Salvador. Mr. Chair, Your Honors, on the first question, Your Honors, on the aspect of theoretical reports, as of this time, we do not have official. As we believe on this perspective, we somehow do not subscribe to these theories as it requires validation of debriefing reports, not only with the subject persons, but somehow, given the circumstances, Your Honor, with our geographical setup, I would like to assert with respect to the point of the Coast Guard, and given our experiences, yun pong talagang the common theory that we use as the backdoor. On the perspective siguro po in aid of legislation, I believe yung mga private resorts po can also be somehow later on subjected to inspection, and all those water vessels or watercraft can be subjected to registration. Because sa aming pong karanasan, I was once assigned in Mindanao, talagang napaka-simple at napakadali lang po. You can just, hire even a small vessel, go to private resorts, or not even private resorts, just a certain coastline will do. So yun po, Your Honor, I believe that somehow will provide insights about this hearing. And on the second question, Your Honor, we will have to get report from the PAOK for us to be able to investigate this, Your Honor. Thank you, Your Honor. Thank you, General Salvador. Please do, dun sa second point. Pero dun sa una, I would be surprised po kung wala kayong mas matibay na teorya na by this time, dahil kayo po yung unang ahensya ng gobyerno, August 14 pa lamang sabi ninyo na nakakuha ng information na ito at kaagad-agad kinabukasan ipinasa nyo na po sa BI. So you mentioned private resorts at saka water vessels. Ibig po bang sabihin sa binubuo ninyong teorya, mainit ang mata nyo halimbawa dun sa Eman Pulo? And what about yung vessel na sinabi ni Miss Sheila sinakyan nila? Meron na ba kayong nasisimulang i-identify na particular water vessels? Those are subject of investigation, Your Honor, kasi alam po naman natin pag pribado, very restrictive yung normally mga official mandate ng gobyerno. It requires substantial evidence or even a probable cause for us to be able to secure warrants, for us to be able to search these premises, no? That's why when we talk about private resorts or private vessels, talagang medyo mahirap po. And as going back doon po sa sinasabing theories, we prepare kasi po yung tinatawag nating validated reports. If it will remain as information report, this will bear no weight when we talk about, getting some theories, Your Honor. Madam Chair, if I Yes, Sen. Joel. just follow up on what our resource person General Salvador is say, because when you talk about areas that you are looking at, for example, in this case, di ba, wag na tayong lumayo sa binanggit sa atin ni Miss Sheila Guo, galing sila sa farm So yung farm, hindi pa po ba yun enough? We don't have enough reason para bantayan yung farm. Hindi pa ba enough na alam natin na pinaghahanap itong si Alice Guo, meron tayong nagbabantay dun sa farm? Na lahat ng tao yata sa Pilipinas alam na yung word na sa farm ako lumaki. So, hindi pa ba natin babantayan yun? So, dun lang, Madam Chair, medyo
I'm alarmed because I feel sorry, and it's really hard, no, to as our Coast Guard were saying, we have 7,000 plus islands na hindi mo naman talaga mababantayan, no? Very porous, etc. But there are cases na, 'di ba, alam na natin yung Tawi-Tawi, yung Sulu, yung Zamboanga, alam na natin 'yan, matagal na 'yan. For decades, binabantayan na talaga 'yan. But itong case na po na ito, no? Nung binabanggit po kasi ni Ms. Sheila Go, Madam Chair, na galing sila sa farm, magkakasama silang tatlo, umalis sila ng van ng gabi, umalis sila patungong Pantalan, and wala talagang nakabantay. Hindi pa ba casing yun, yung lugar niyo? I'm not good in this. This is not my expertise, but I'm just a bit alarmed and concerned na these are things na, I'm sorry to say, but common sense, Madam Chair, na ito yung farm Hindi ba babantayan talaga natin yun? Aalamin natin kung ano yung mga nangyayari po doon. So, yun lang siguro, General Salvador, yung binabanggit namin kanina, how you process your information. We all agree with you na information should be validated. It has to be validated. Otherwise, it's just a mere chismis o kwentong kung kani-kanino, no? Magiging valid lang yan. Magiging important lang yung information na yan if it's validated. So, that's why the committee is asking, let's find out how do you validate, how do you gather information. Kasi, yun yung importante sa amin as legislators. We wanted to find out how we could be of help if there's anything we can do insofar as legislation is concerned. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if I may. Salamat, Sen. Joel. Yes, SP Pro Temp, bago ko Thank you, balikan. Madam Chair. I agree with the observation made by our colleague here, Senator Joel. Kasi nung first hearing, first or second hearing, inamin naman ni Alice Go na nakatira siya sa farm. Farm, doon siya lumaki sa farm. Alright? At ang sabi ngayon ni Sheila, galing sila sa farm, papunta rin sa Pantalan. Bakit in the first place, kung talagang gusto nyong hanapin si Alice Go, I'm asking this to the police, sa PNP, bakit hindi nyo kinasing? Bakit hindi na ninyo pinuntahan sa farm? Kung ano man yung farm na yun, bakit hindi nyo kagad pinuntahan? Baka sakaling nandun si Alice Go. General Salvador? Actually po, yung siguro statement ni Madam na galing sila sa farm or bahay, we cannot really be sure kung talagang assuming hindi siya, assuming wala tayong tiwala doon sa sinabi niya galing sila sa farm, di dapat right there and then nung sinabi ni Alice Go na pinaghahanap na natin si Alice Go, dapat kinasing nyo na yung farm na sinasabi ni kung saan sila nakatira, di ba? Actually, Your Honor, since July 12, after the USAA requested us for police assistance, in fact, there were around 8 places where our stations personnel accompanied the USAA agents to enforce the arrest order. And it so happened only one was taken into custody, si Nancy Gamo. So yun po. After that, Your Honor, our directives is consistently to monitor them. When we talk about monitoring, of course, it is, we can always say that it is not a 24 hours because we are only responding to the arrest order given by the Senate, and it is the USAA has all the circumstances of mandate, and we are just extending police assistance. But nonetheless, Your Honor, given that monitoring, it is true that we have not monitored when we talk about how they left. We only gather reports based on intelligence on other agencies, Your Honor, just for us to be able to get this breakthrough in having this information on the arrest of the two respondents, Your Honor. Just to clarify, Madam Chair, so nag-casing po kayo dun sa farm? When we talk about monitoring, Your Honor, it is more on a plain part of the patrol operations, Your Honor. Patrol operations. Yes, so nobody's actually looking
the possibility na they are there. Yes, Your Honor. Oo. Kasi I wanted to make that clarification kasi parang binabanggit niyo ho kanina whether you believe or not yung statements made by Miss Sheila Go. So right now, do you have any doubts na hindi sila galing sa farm? I believe hindi sila galing sa farm, Your Honor. Okay, thank you. Salamat, SP Pro Tem. Follow-up I'm lang. sorry, you... Follow-up lang. Yeah, a follow-up question. Thank But just before the SP Pro Tem's follow-up question, tama po yung sinabi nila, July, at sinabi din ni General Salvador, July 11 pa lang, may warrant na po mula dito sa Senado. And sa kabila nung salamat sa mga tulong ng PNP sa OSAA na talagang hindi tumigil i-assert yung kapangyarihan ng Senado, isa lamang ang naaresto and until now, wala pa pong maayos na paliwanag. Teorya, no? Mula conclusive na explanation paano siya nakaalis.